Sa Pilipinas, ang relihiyon ay mahalagang bahagi ng ating pagkatao at kultura. 93% o tinatayang nasa 110 milyon na Pilipino ay Kristiyano o naniniwala at sumusunod kay Jesus Christ. Pero ang Kristyanismo ay nahahati pa sa iba't ibang simbahan na mayroon ding mga pagkakaiba sa paniniwala at tradisyon. Marami ring mga churches ang nagsimula sa Pilipinas at narating na halos ang buong mundo at gumagawa ng positibong pagbabago. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga sikat na founders ng malalaking church sa Pilipinas. Number 8. Apollo Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ o KOJC, isang restorationist Christian movement. Ibig sabihin, naniniwala silang ang kanilang simbahan lamang ang totoong nagpanumbalik ng orihinal na simbahan na itinatag ni Hesukristo at ang ibang Christian churches ay lumihis na sa totoong doktrina. Si Apollo Kibuloy ay dating pastor sa United Pentecostal Church of the Philippines, ngunit natanggal noong 1979 dahil umano sa mga kakaiba niyang itinuturo. Nakabalik siya, ngunit nasuspend ulit kaya tuluyan na siyang tumiwalag at itinayo ang Kingdom of Jesus Christ noong 1985. Noong 2003 ay idineklara ni Kibuloy na siya ang appointed Son of God. Naniniwala sila na tanging ang kanilang mga miyembro lang na tinatawag na Kingdom Citizens ang maliligtas o makakapunta sa langit. Ayon sa PNP at sa mga dating miyembro na nagkaroon ng access sa kanilang database ay tinatayang nasa 8,000 ang kanilang members sa Pilipinas at sa 21 pang bansa. Ayon naman sa KOJC ay mayroon silang 6 hanggang 8 million followers sa 200 countries. Mayroon silang eskwelahan na Jose Maria College Foundation Incorporated para sa preschool hanggang college. Mas napalawak nila ang pagpapaabot ng kanilang mensahe sa TV at radio stations na SMNI, SMNI News Channel, UHF Channel 43 at Sunshine Radio sa iba't ibang panig ng bansa. Nakakulong ngayon si Kibuloy sa Pasig City Jail dahil sa mga kasong qualified human trafficking at sexual and child abuse. Number 7. Peter Tan Chi, Christ's Commission Fellowship o CCF, isang evangelical Christian movement o born-again Christian kung tawagin sa Pilipinas. Formal na itinatag ni Peter Tan Chi ang CCF noong 1984 na unang nagkaroon ng church service sa Asian Institute of Management sa Makati. Mayroon na silang 83 locations sa Pilipinas at 57 locations sa mahigit 40 countries at may 243,000 estimated total number of members. Kilala sila sa pagkakaroon ng D Group o Discipleship Group na maliit na grupong regular na nagmi-meet para sa Bible study, life sharing at prayer. Number 6. Steve Murrell, Victory, dating tinatawag na Victory Christian Fellowship, isang evangelical Christian movement o born-again Christian. Pinangunahan ni Steve Murrell na nagmula sa US ang grupo ng 65 American University students para sa 1-month mission trip sa University Belt sa Manila noong 1984. Dahil dito ay nabuo ang unang church ng Victory sa Recto Avenue, Manila na dinaluhan ng 150 high school at college students. Malakas din ang emphasis nila sa discipleship groups o victory groups na regular na nagmi-meet. Noong 1994 ay nagsimulang magpadala ng Filipino missionaries para mag-plant ng churches sa ibang bansa sa ilalim ng pangalang Every Nation. Sa ngayon, ang Victory at Every Nation ay mayroon ng 711 churches sa 84 countries. Kabilang dito ang halos 160 churches sa Pilipinas. Mayroon din silang Real Life Foundation na nagbibigay ng scholarship o financial assistance para sa mga estudyante. Number 5. Eli Soriano, MCGI o Members Church of God International, pero mas kilala bilang ang Dating Daan. Isa ring restorationist Christian movement o naniniwalang
Sila lang ang totoong simbahan. Sa pangunguna ni Brother Eli Soriano, nagsimula sila na mayroon lamang less than 100 believers noong 1977 sa Pampanga. Ang dating daan, ang tawag sa AM radio program na sinimula noong 1980 at hindi ang formal na pangalan ng church. Noong 1983 naman, nagsimula ang kanilang TV programs. Mas nakilala si Soriano sa live question and answer segment dahil sa estilo niyang matapang at direktang pagsagot at minsan ay nagbibitiw pa ng harsh words. Nagbitiw din siya ng mga salita tungkol sa umano'y maling doktrina sa ibang relihiyon kagaya ng INC, KOJC at Islam. May mga nagsampa ng kaso sa kanya at mayroon din umanong death threats kaya napilitan siyang umalis sa bansa at manatili sa Brazil. Hindi sila kagaya ng ibang church na may preacher sa bawat location. Ang main leader lang ang nagbibigay ng teachings at sabay-sabay itong pinapanood ng live o recorded sa kanilang 1,935 coordinating centers sa 46 countries at territories. Bawal sa kanila ang pagkain ng dugo, halal certified products at pagkain sa religious celebrations. Ang MCGI ay mayroong eskwelahan na La Verdad Christian College na mayroong 4 campuses na matatagpuan sa Pampanga, Caloocan, Ghana at Liberia. Nagmamay-ari rin sila ng TV at radio station sa Pilipinas at sa ibang bansa, kabilang na ang UNTV Channel 37, Truth Channel, Radyo La Verdad 1350 at Wish 107.5. Number 4. Joseph Smith. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, isang restorationist Christian movement. LDS o Latter-day Saints ang tawag sa mga miyembro nila, pero mas kilala ng iba sa tawag na Mormons dahil mayroon silang banal na kasulatang tinatawag na Book of Mormon. Ito ay may mahigit 1,600 years na historical events na nangyari umano mula 2200 BC hanggang 421 AD at si Prophet Mormon ang pangunahing nag-compile at nag-summarize nito. Sa edad na 24, itinatag ni Joseph Smith ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints noong 1830 sa New York, USA at ngayon ay lumawak na sa 78 countries at territories. Noong siya ay 14 years old, ay may dalawang nagpakita sa kanya, si God the Father at si Jesus Christ, at inutusan daw siyang i-restore ang orihinal na simbahan ni Hesukristo. Noong 17 years old naman siya, ay nagpakita sa kanya si Angel Moroni para ituro ang aklat na nakasulat sa golden plates na matatagpuan sa isang bundok. Ito ang Book of Mormon. Kahit walang formal na edukasyon sa wika, ay nai-translate niya ang sulat nito mula sa Reformed Egyptian sa English by the gift and power of God. Para sa member na at least 18 years old, ay mayroon silang missionary service na 2 years sa mga lalaki at 18 months sa mga babae. 1940s nang magsimula sila sa Pilipinas, ngunit 1961 nang formal na kinilala ng gobyerno. Sa ngayon ay mayroon na silang aabot sa 900 church buildings sa bansa na may tinatayang nasa 900,000 members. Mayroon din silang 4 temples sa Quezon City, Cebu, Urdaneta City at Alabang. Bawal sa kanila ang kape at tsaa dahil addictive daw. Number 3. Gregorio Aglipay, Iglesia Filipina Independiente. Si Aglipay ay na-ordain bilang Roman Catholic priest noong 1889. Dahil sa diskriminasyon laban sa mga paring Pilipino at pagmamalabis ng mga praileng Kastila, ay itinatag niya ang Iglesia Filipina Independiente noong 1902. Kasama niya si Isabelo de los Reyes na leader ng First Labor Union Federation sa bansa at kinikilalang Father of Philippine Labor. Tinatawag din itong Aglipayan Church. Kumala sila sa pamumuno ng Pope na nakabase sa Rome, Italy at naging independent Christian church.
Sinusunod nila ang mga pangunahing paniniwala at tradisyon ng Catholic Church, kaya tinatawag din silang Native Filipino Catholic Church. Ngunit sa kanila ay pwedeng maging pari at bishop ang mga babae at lalaki, at pwede ring mag-asawa at magkapamilya. Si Aglipay ay nagkaroon din ng mataas na katungkulan sa revolutionary government na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo. Tumakbo rin siya bilang presidente ng bansa noong 1935, ngunit natalo kay Manuel Quezon. Ayon sa 2020 Philippine Census, ay mayroon silang tinatayang 1.5 million members. 7 million members naman ang church-claimed estimate. Mayroon silang tinatayang 900 na mga parokya at mission churches sa Pilipinas at abroad. Number 2. Felix Manalo, Iglesia ni Cristo o INC. Isa ring Restorationist Christian movement. Naniniwala sila na nag-iisa lang ang totoong simbahan at ito ang Iglesia ni Cristo, at tanging mga miyembro lang nito ang maliligtas o makakapunta sa langit. Bago itinatag ni Felix Manalo ang INC sa Santa Ana, Manila noong 1914, ay naging preacher siya sa Seventh-day Adventist Church. Sa ngayon ay meron na silang halos 7,000 na lokal sa 166 countries at territories. Ayon sa 2020 Philippine Census, ay meron silang 2.8 million members sa Pilipinas. Ipinagbabawal sa kanila ang pagkain ng dugo. Mayroon silang TV at radio stations na nakatutulong sa pagkakalat ng mensahe, kagaya ng Net25, INC TV at INC Radio. INC ang may-ari ng Philippine Arena, na world's largest indoor arena na may 55,000 seating capacity. Sa kanila rin ang eskwelahang New Era University na mayroong 5 campuses sa Quezon City, Pampanga, Batangas, Jensan at Rizal. Number 1. Eddie Villanueva, JIL o Jesus is Lord Church Worldwide. Isang evangelical Christian movement o born-again Christian. Itinatag niya ito noong 1978 at nagsimula lamang sa pinangunahan niyang Bible Study Group ng 15 students sa Polytechnic University of the Philippines o PUP, kung saan siya ay dating economics at finance professor. Sa ngayon ay mayroon na silang 2 to 3 million members sa 72 countries. Mayroon silang eskwelahang Jesus is Lord Christian School na mayroong 26 branches para sa preschool hanggang senior high school. Ang Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated naman na para sa kolehiyo ay may 5 campuses. Lalo nilang napalawak ang pagpapaabot ng mensahe sa pamamagitan ng kanilang TV at radio stations, kagaya ng A to Z Channel 11, Light TV, DZJV Radio Calabarzon at iba pa. Si Eddie Villanueva ay tumakbong presidente noong 2004 at 2010 at senador noong 2013, ngunit natalo. Sa ngayon ay nakaupo siyang congressman sa ikatlong pagkakataon bilang representative ng SEBAC party list. Sa dami ng mga simbahan ngayon sa Pilipinas, saan ka nagsisimba? At bakit mo napiling manatili rito? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.